Overcoming failures. Yan. Overcoming failures. So, tingnan natin ang ating introduction. Sabihin pa natin basahin ito, introduction. Verse 7. So they listened on their partners in the other boat to come and help them. They came and filled both boats as well as when Simon Peter saw this, he fell down Jesus' knees and said, "Lead me, Lord, I am a sick man." Because Simon and all the people were with him, feeding on the number of fish they had. So, ginamit ko itong verse na to as one of a good example how Jesus Christ demonstrate people like Peter and his comrades during the time. They failed to catch fishes. But Jesus came and did the miracle. No? So, sa introduction natin, sabay-sabay uli natin basahin. Some Christians fall into a trap. Believing that because they are in relationship with God, they cannot or may not fail. However, the Bible tells us that God uses even suffering and failure for our justification and His glory. Failures and suffering build up our character. They cause us to exercise and reminding us of our dependence in Him and allowing us to reflect His glory to the world. So dito sa ating introduction ay sinasabi dito na may mga Christian, akala nila they will never fail. And they may not fail. Pero ang totoo, we are still in the flesh and we are imperfect na masasabi natin na that we are invincible, no? Lahat tayo pwedeng magkamali, di ba? At pwede tayong madapa. Kaya lang, sabi nga ganon, dapat matuto tayo kung sakaling tayo ay nadapa, kung sakaling tayo po ay tinuturuan ng Lord. Ginagamit din ng Panginoon minsan yung ating mga failures na to para baguhin niya tayo. The word sanctification means transformation, separation from our old life. Kaya ginagamit niya yan, and even for His glory. Kaya maganda katulad ng example si Job, di ba? Sa Job 14 verse 1, sa history ni Job, siyempre, yung mga nangyari sa kanyang family, nangyari sa kanyang experiences, in the end, sa kabila nun, ay dinoble ng Panginoon yung mga blessing niya. Diba? So, makita natin, ginamit din ng Panginoon yung mga failure na yun, pero blessed pa rin siya ng Lord in the end. So, Romans 5:3-6, pakibasa, ito yung about our character. Nakunin tayo, Sister Kate. Okay, everything's finished. Except for the bottom. Romans 5:3-6. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Yan. So makita natin yung purpose ng Lord ay para i-build yung ating character. Diba? At what about yung James 1:2-4? Next, Sister Lovely. James chapter 1 verses 2-4. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, leaving nothing. Yan. So dito rin sa James, sinulat ni James na pwedeng nag-undergo tayo ng mga trials, pwede ka nag-fail, pero ang point nga ron, it's an opportunity for us to have endurance. Pag sinabi mong endurance, di ba, to stand and be resilient. You can still overcome the problem. And you should not give up. Di ba? Yun yan eh. Pag sinabi mong endurance, hindi ka mag-give up.
No? You still stand on faith. No? Kaya mahalaga na maintindihan natin, kung tayo man ay minsan nadapa o hindi natin na-reach yung iniisip natin, dapat napagtagumpayan mo na to eh. Don't give up. No? I know that the Lord will always have the best plans for us. And God never fails. No? Hindi siya pwedeng magkamali. Ngayon, in your experience, share how do you accept failures in general. Ito general, ibig sabihin, sa karanasan mo na pwede kang magkamali o mag-fails in many things, no? Paano mo ito tinatanggap? Sige, sino gusto mag-share? Siyempre, iba-ibang karanasan to. No? Paano mo tinatanggap ang isang failure? Yan. Pwedeng mag-share ka nung hindi ka pa Christian, pero nung Christian ka na, ganito ka na, okay lang. Kasi magandang maintindihan natin yung sarili natin. Anong effect ng ating pananampalataya? No? How do we accept failures in our lives? Wala pa nagpe-fail dito. Perfect for lahat. Perfect yung naman ko Mga po. I think before I know God, I think everyone is want to show any failures because you are worried about the people around you, expectations of people around you, parents, maybe community, magandang di ba? And may mga standard na nasa sa mundo that if you do this, okay, you will get accolades, di ba? But when I know God, si God kasi pa He's always giving a chance naman. So, I mean, sa trabaho, for example, I always do this for the glory of God when I work. Overtime man ako, whatever na mga achievements ko sa work, sa family, or maybe sa financial, mga ganun. But, para kasi ngayon, parang yung failure, parang nga may sasabi nga na pag ikaw Christian, parang kang manhid, or parang kang wala pakialam sa cares ng mundo. Ganun kasi yung andito na po andito po ako sa point na parang wala. Kung may failure man, inisip mo palagi, ano yung paraan para ma-overcome mo siya. Hindi yung nagmumuli ka na, ano yun, tawag dito, ng papapahiya ka, gano'n. It's only about how excited ka pa na Excited ka pa na kung anong makikita mo na gagawin ni Lord para mahalo ka sa problema. Although there's may mga problem, minsan there are times that you will really worry. Pero at the end, kung hindi mo talaga masolusyonan yung problem na yun, then just move on and let God do maybe may redirection si Lord sa buhay natin. Yun na po yung mindset po na sa isip ko. Praise God. Praise God. Palaman natin ang Panginoon. Parang sinishare ni Deacon DJ, dumating na siya sa point ngayon yung parang mahirap na siyang ma-shake. Kasi we were brought into the unshakable kingdom dahil sa ating faith ng kay God. Pag tinignan mo yung dating ikaw madali kang maapektuhan at madali kang matisod, madaling sumama ang loob mo, di ba? At mabigat ang mga failures sa iyo, di ba? Pero ngayon, parang manhid na, sabi nga niya manhid na siya. No? Pero ang totoo nun, hindi tayo manhid. May pakaramdam pa rin tayo. Meron lang tayong pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin. Yun lang ang kailan. Sige, siya pa gusto mag-share sa mo na. Siguro po for us to be humble. Kasi kung lahat po ng ginagawa ng ating mga kamay ay parang laging nakakagay tayo ng something na nagiging successful siya. I don't think po na makakaranas po tayo na maisip natin na limited ang ating mga pangunawa, yung wisdom din po natin and knowledge po. And at the same time, yung failure po na to, kahit po sa akin, ang dami ko pong failure sa aking buhay, pero nakakatulong po siya for me to grow more at saka yung
mas makita ko na kailangan ko po ng mga tao sa paligid ko. I cannot do it alone po. Ganun. Yan, oo, praise the Lord. Tama yun. Maganda rin yung point na God allow us to fail because God teaches us humility. Isa kasi pag iniisip mo na lagi kang on top, lagi kang winner, lagi kang, sabihin na natin, everything you desire, it happens, di ba? Parang ano ka na, yung iniisip mo ang totoo lang, nadadagdagan tayo ng pak. No? Pwede na tayo lumipat. Kaya minsan tuturuan ka ng Panginoon na bumaba ka, di ba? Para maging dependent ka pa rin sa Kanya. So, sa topic na to, overcoming failures, point number 1 natin, listen to God because He never fails. So, yung point natin dito ay sa scenario nila Peter, when he had finished speaking, he told Simon, push out into deep water and lower your nets for a catch. Dito sa scenario na to, kasi one day as the crowd was pressing on him to listen to God, so Jesus was standing by the lake of Gennesaret. Ang background nito, dito sila tinawag ng Panginoon, yung mga disciple na to. At nung tinawag sila, tinuruan sila ng Panginoon ng isang magandang lesson. Ang lesson na ito yung pinag-uusapan natin. Wala silang nahuhuling isda. Diba? Wala silang. Sabi nga ni Peter dyan, magdamag kaming naghihintay. Diba? Pag nangingisda ka, maghihintay ka eh. Diba? Tapos nagano kayo ng net. Pero sabi nga noon, dumating na yung umaga, wala pa rin silang nahuli. Diba? Kaya nung dumating si Jesus Christ, ayan ang sabi niya sa kanila, push out into the deep water, lower your nets for a catch. So siguro kung tayo si Peter, ang tanong, susundin ba natin yung tao na to? Eh magdamag na nga tayong ang isda eh. Wala tayong nahuli. Nag-fail tayo eh, di ba? Kaya, siyempre, in the end, sabi nga nun, listen to God because He never fails. Kung alam lang natin na ang Diyos na ito ay kailanman hindi ito magkakamali. At sa lahat ng pangako niya, wala pa itong sumablay. Kung alam natin ganito ang Diyos, bakit hindi natin siya susundin? Diba? So, the first point to overcome failure, we have to listen to God. Sigurado tayong lahat kapag bakit tayo nag-fail sa isang bagay na we don't expect, we didn't listen to God. Yun ang dahilan nun. Ginawa natin yung gusto natin. Di ba? So next time, paano natin ma-overcome? We have to listen to God. Di ba? Yun ang dahilan. Romans 10:17, alam natin yan. It is by hearing of the Word of God that we will have faith. John chapter 5, verse 39, ito yung sabi nga nun, search the Scriptures and you will learn that they are the one who speaks about me, sabi ni Jesus Christ. They testify for me. So, ibig sabihin, paano tayo maniniwala sa Panginoon na ito kung tayo mismo, we don't know who is this God. We don't know about this God. And what are the words that we should know about this God. Kaya po, mahalaga po yan. We have to listen, we have to hear, we have to read about the Word of God. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Can anyone share an example how he or she overcame any failure? Paano? Sino naman pwede mag-share na may isa siyang gustong i-testify na napagtagumpayan niya ito? Bilang Christian na siya, siyempre. Bilang Christian, napagtagumpayan mo yung isang failure sa iyong karanasan. Yan. Sino gusto mag-share? Perfect talaga yung class na to. Perfect class. Go pass, aray ko. Yeah, praise the Lord. So, naalala ko po sa picture kanina. Picture man. Naalala ko si Tito na Brian at Jeff. Kasama na lang si Brother Gerald. Sila ay nagkakarabing. So, naniniwala sila na i-strengthen sila ng Lord at makakakuha
kung sila lang kakainin namin ng gawin yun. Kaya unfortunately, nagutom kami ng gawin yun. But praise the Lord. So, sobrang ingay nila nagtago yung mga crowd. So, pero yun po, tinuro ng Lord na sige kumilos kayo para may kayo. And we pray, sabi ko, Lord, wala kang kakainin ngayong gabi. Nakakaawa naman kami, mamamayat kami. And hindi namin alam yung kami namin tent. Nakikita pala kami. Maya pumunta siya habang kami ay nag-devotion. Sabi niya, oh, ito, sa inyo na tong crab. Ang dami ko isang basket. Sabi na, kasi narinig ko kayo nag-pray. Sabi niya. Galing ah. So, in short, kami po ay may pagkain. Kinabukasan po, sabi namin, kapit-bahay, halika, magkainin ka namin ng crab. Pero doon sa kanila, sa technical side po, ito po yung, you fail, nag-fail ka, pero sabi nga, din sa seniority, we have the same thoughts in people na the God that we serve redirect us into better sa plan ng Lord. And matigas talaga po ang ulo natin minsan. That's why we fail. Kasi we don't trust the Lord. And we want our will to be done, hindi yung will niya sa buhay natin. And that's the reason talaga na akala natin we are not being answered by the Lord. Kasi hindi naman talaga yun ang gusto niya. So, I praise the Lord kasi we are being trained every day sa simpleng araw-araw na pagpasok natin sa trabaho. Ano po, we are failure in a way na papasok ka pa lang, kinakabahan ka na, na-stress ka na. Kasi alam mo na itong araw na ito ay busy, itong araw na ito ay may meeting ka, or meron kang kailangan i-submit, na kailangan mo maipasa or ma-appraise ka ng iyong company. But we don't even ask the Lord, pray tayo, Lord, you're the one who will give me knowledge, wisdom, and strength to overcome this day. May your will be done and may your thoughts be in my life. And ikaw ang kumilos, I know na ikaw ay powerful and I know at the end of the day, magiging maayos ang araw ko. So yun po, we should always entrust the Lord everything. At dun ako po, naranasan ko po yun kasi dati I don't believe before na it's in God's hand. Naniniwala ko dati na kasi napalaki kami ng parents ko, ng father ko na siya lahat ang nag-provide. So nalihis yung provide ng Lord sa amin during our young days. But I praise the Lord, yung 20 years na nasayang sa buhay ko is ang Lord naman ang nagbigay sa akin ng another 23 years para ma-realize ko na ma-overcome ko ang lahat with the help of the Lord. Amen. Yan. Talapatan natin ang Panginoon. Pwede ba yan? Miss May, wala ka na po. Kaya wala siya Annalyn. And Brian. Tsaka Brian. May no. Kala ko wala ng mga anghel ngayon, meron pa pala. Yung nagbigay sa kanila ng crab. Nawala ba siya? Anghel yan, sigurado, di ba? Pero wala akong makakain, tapos Isang basket pa. biglang may nagbigay ng isang basket ng crab. Ba, anghel talaga yun, di ba? Kala natin wala kang anghel ngayon. So, sabi po ng verse 5, Simon answered, Master, we have worked hard all night and caught nothing. But if you say so, I will lower the nets. So, ito nga yun, di ba? Point number 2 natin, learn to trust God by obeying His words. Mahalaga po ito na magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, madalas tayo nag-fail, ang isang dahilan lang talaga nun, we don't want to obey. Diba? We don't want to obey. And the other point C, mga kapatid, sabi dito, forget the hardships or past failures. Alam niyo ba, may mga tao, hindi sila makamove on. Ayaw nilang kalimutan yung nangyari. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, kalimutan mo na. Diba? Ayaw nilang mag-move on kasi ayaw nilang kalimutan yung failure nila. Diba? Kailangan palakas.
Di ba? So, to overcome failure, Hindi, bibili ako kailangan nung ano eh. forget the past, di ba? Kailangan you have hope in God. God can, of course, you have to trust His better plans, di ba? Lagi ganun tayo. Focus on God who is the source of victory. So, hindi tayo nilalagay ng Panginoon na minsan nadapa ka, hindi ka nagtagumpay, hindi mo nakuha yung gusto mo, o hindi ka nagkaroon ng answered prayer. Doesn't mean pinababayaan ka ng Lord, no. Binibigyan ka ng mas magandang chance ng Lord na makuha pa yung better. Kasi nga sabi nga, ang Panginoon, better or best lang naman siya, no? Hindi siya pwedeng bigyan ka niya ng yung inisip mo, makakasama sa'yo, hindi magiging maganda. Always, ang nasa Panginoon, the best for us. And of course, we have to stand on God's promises. And when we stand on God's promises, we have to trust God by obeying His word. Pakibasa nga ito, 2 Timothy na ano tayo kay Sister Sally, please. Yan. 2 Timothy 3:11. 2 Timothy 3:11. Persecution, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra. The persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. Yan, praise the Lord. Kahit si Paul, maganda yung example niya dito eh. May mga iba't ibang ministry siya. First missionary, second missionary, third missionary. Akala natin lahat yung smooth, no? Ayan yung example ni Paul na may mga karanasan siya, grabe. Bawat punta niya, may persecution, pupunta niya, may papalay sa kanya, may pupuntahan siya, hindi siya pinapapasok or something, may threat siyang ikulong. So marami siyang, sabihin natin, obstacle, iniisip niya, pwedeng hindi nasusunod yung gusto niya. Diba? Pero in the end, sabi niya, lagi siyang nire-rescue ng Lord. Yun yung maganda doon. Yung maisip mo sa sarili mo, lagi nga dyan ang Lord, rescuer ko. Diba? So maganda yung salita niya na God always rescue us. No? In whatever situation. Kasi pag sinabing rescue, parang wala kang magagawa eh. Diba? Kailangan merong somebody would put his hand or put something for you. No? Yun ang rescuer natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Wala pa natin ang Lord? Ayan. Question. Give some benefits you believe are learning tools after any encounter of failure. Sino gustong magbigay ng opinion sa mga failure na pwedeng nadaanan natin? Ano yung mga learning tools? Ibig sabihin, ano yung natututunan natin na naging benefit pa sa'yo? Dati kasi akala natin lahat ng failure, masamang ang dating sa atin. Pero ang totoo hindi. Merong tinuturo ang Lord sa atin. Sino gusto mag-testify ng gano'n? Nakita niya na may learning tool. Merong bagay na tinuro sa kanyang Panginoon dahil sa failure na yun. Sino gustong yung hindi perfect? Sige po, Pans. Ako po, siguro sa mga failure po na naranasan ko sa aking buhay, una-una sa lahat po, yung magtiwala tayo sa Panginoon. At kung nag-fail man tayo, there is an open door na bubuksan yung Panginoon para sa atin. And secondly po, pag ano na kasi tayo, pag tunay talaga tayong Kristiyano at nag-o-obey tayo sa ating Panginoon, lahat ng bagay ay may purpose po sa ating buhay. Sabi nga niya sa Romans 8:28, all things works together for good to those who love God. So, lagi yan natin panghahawakan na kung ano man yung mga failure na naranasan natin. Ito kasi yung nagbigay talaga sa akin na always trust in God. Kasi siya lamang ang nakakaalam at siya lamang ang tunay na nagagabay po sa atin. Yan, praise the Lord. Sister Jessna. Yung
benefits po nung learning tools po ng mga failure po natin, yung fruit of the Holy Spirit po. Kasi nga po yung failure for decision making sa trabaho, yung pagiging mahinahon mo, yung pagiging, yung parang, yung pinaglalaban mo lagi yung karapatan mo. So, yun yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon na tools. Nagkakaroon ka ng self-control, yung mga failure sa decision making mo, sa mga trabaho mo, sa lahat, sa love life mo, sa... love life. Kasama rin mo sa mga failure sa buhay natin, yung love, at higit sa lahat yung pagtitiis, di ba? So, sa mga trabaho, sa family mo, nandun yung yung pinakalahat ng mga tools na yun, yung fruit of the Holy Spirit na naniniwala tayo, yun yung nagiging benefits natin sa lahat ng failure natin. Kasi doon natin na-express, doon nagbubunga yung banal na Espiritu, yung 9 fruits of the Holy Spirit sa pagiging Kristiyano po natin. Kaya po yun. Yan, praise the Lord. Nandun yung bunga ng Holy Spirit. Sino ba si Levi Kabalik? Love life daw. So, meron na po ako. So, sa akin naman po is yung tinuturo po ng Lord is yung sa timing po, trusting in the Lord's timing. And marami pong mga Christians po kasi ang nakaka-feel po ng failure na dahil we tend to compare ourselves to other people, to other Christians. Like questioning, Lord, bakit si ganito mas may natatanggap siyang increase or may mas napropromote siya kaysa sa akin. You will always look at the blessings ng Panginoon to other people. Pero hindi natin nakikita, may mga kanya-kanya rin pala tayong blessings na natatanggap. And then yung sa mga prayers natin sa timing din ng Panginoon, di ba nga ang buhay natin may kanya-kanyang timing ang Lord, may kanya-kanyang pinapakita ang Panginoon when it comes to answering our prayers. Kaya let's learn to trust yung kagustuhan ng Lord sa buhay natin. Kasi hindi naman tayo nag-uunahan sa mga blessings na binibigay ng Lord dahil alam niya kung kailan tayo ready na matanggap yung mga answers sa ating prayer. And then, yun din, para kanina pinag-usapan lang namin nila Ate J sa likod kanina, yung compare and contrast. Yung bang talagang you're comparing and contrasting yourself to other Christians. Why not mag-focus tayo dun sa kayang ibigay ng Lord sa ating buhay, hindi yung tinitingnan natin yung ating mga neighbors. So, yun lamang po, Lord. Yan, praise the Lord. Maganda po yung example na yan. Sister Mona. Active po ko ngayon eh. Ayan. Ano po, para po sa akin pas yung mas magkakaroon ka ng, it will build your attitude of resilience. Yung parang nakaka-recover ka ng mas mabilis. Kasi iniisip mo po, it will pass. Parang it shall all pass, gano'n. So, alam natin na hindi siya pang matagalan. Kaya parang ang nilulong forward muna is yung outcome. Hindi na yung nandun sa journey. Parang yung outcome nun, Lord, matatapos na. Parang katulad po sa church natin, yung mga event. Usually po may mga failure na encounter tayo ng mga mahihirap na bagay. Pero tingnan po natin yung outcome. Lahat po tayo napapasabi ng praise the Lord, tsaka hallelujah. Kasi napakaganda po nung ginagawa ng Panginoon. Yun po. Yan, praise the Lord. Sabi nga dati, minsan may apat na words akong tinatandaan this shall pass away. Yung pag magbigat akong trial o sabihin na this shall pass away. Time will come, maalala mo ay, nalampasan ko na ito eh. Diba? Yung mga ganun. Mahalaga rin yung timing na pinag-intik kanina. Katulad nung shinare ko, kagabi kay wala dito sa Stella. Wala naman. Si Brother Jimmy. Si Brother Jimmy. Si Brother Jimmy, yan. Maganda yung shinare. Sabi ko kay Brother Jimmy, Brother Jimmy, okay lang may share yung naranasan mo lang. Okay lang. Kasi naman ang ganito yun. Kasi nga sabi niya, tinanong ko siya, how long bago kayo nagkaanak? Sabi niya, more than 5 years. At sabi niya, kala ko hindi na ako nagkakaanak. Kasi may diferensya ako sa kidney. Kaya kung isipin mo yung ganon, as a man like me, failure sa akin yun. Pero tingnan mo yung timing ng Panginoon,
Hindi mo alam. Di ba? So it doesn't mean na failure ka na after 1 year, failure ka na after 2 years, failure ka na after 3 years. Hindi pala. Yung pala, yung timing lang ng Lord. Di ba? Kaya after 5 years, sabi niya, blessed sila. And it is by faith. Kaya jowa ng faith. Ganun siya, di ba? Eh yung kasama nga komanda sa Philippine Airlines, nag-Lufthansa kami, lumipat siya sa amin, magturo kasi mekaniko siya sa aeroplano, 7 taon o 8 taon hindi sila nagkakaanak. Kaya nung lumipat siya, may kaibigan siya mga close sa akin. Sabi niya, ay lumipat yan dahil hindi siya nagkakaanak. Eh, tinatanong ko siya, Christian pala siya. Sabi ko, naku, pag-pray natin yan. Tapos nga nung napunta na ako sa Dubai, nabalita ko na lang, nabuntis na yung asawa niya. Yun mo, after 8 years kami magkasama doon, no? Nung lumipat siya, siguro after almost 10 years. Kasi mga 1 year na ako mahigit dito, nung nabalita ako, nabuntis na yung asawa niya. At nagkita nga kami last quarter, pumunta siya dito. Yung anak niya na yun, mag-aaral dyan sa Emirates Aviation University. Kaya sabi, ito yung anak ko na pinag-pray ng matagal. Pero after almost 10 years. No? Kaya hindi masasabing failure eh. Pwede sa tingin natin, nag-fail ka. Pero yung timing ng Panginoon, hindi. Di ba? Yan ang timing ng Lord eh. Talapakan natin ang Panginoon. Sabi dito, honor the Lord for answering our prayers. Siyempre, yung nangyari dito, sa context natin, when Simon Peter saw this, he fell down at Jesus' knees and said, "Lead me, Lord, I am a sinful man." Kasi nakita nila, nung sinunod nila si Jesus Christ, nakita ang dami-daming isda pala. No? Di ba? Ang dami-daming isda nilang nahuli. Because Simon and all the people who were with him were amazed at the number of fish they had caught. So, pag tingnan natin, pwedeng nag-fail ka kasi hindi mo nakikita yung lahat na pwedeng mangyari. Only God knows. Kaya minsan, huwag natin limitahan yung, sabihin natin, yung magagawa ng God. Kaya akala natin nag-fail na tayo, pero sa God, hindi ka nag-fail. It's just not the right time. And maybe not the right place. No? But when you see God in His eyes, just believe and do, obey Him, and it shall come to pass. Diba? So mahalaga po yung pagsunod. Kaya we have to honor the Lord for answering our prayers. Kaya minsan kasi, akala natin pag hindi nangyari yung gusto natin, nag-fail tayo. Minsan may hindi tama doon. Kasi ang unang tanong doon alam ba natin yung totoong everything behind it? Hindi natin alam. Only God knows. Therefore, we just need to trust the Lord. Di ba? Kunyari, nag-apply ako ng ganito, hindi ako tinanggap. Doesn't mean nag-fail ako. Ang human being, akala niya nag-fail siya. Pero sa mata ng Diyos, hindi. Bakit? May mas maganda siyang inihanda sa'yo eh. Di ba? Ganun yun eh. Isa, akala mo nag-fail ka. Pero ang totoo, may mas magandang creative parang God sa'yo. Ay, ngayon, narinig ko tama ba yung BP na ba si Mr. Kane? O, damo, BP na siya. O, hindi mo alam, di ba? So, hindi mo alam yung ano ng Panginoon, di ba? Kasi, pwedeng sa dati niyang company, hindi siya mangyayari, di ba? O sa dati niyang company, may gusto siya na mangyari, iniisip niya, hindi nangyari, pero ang totoo, God is working somewhere else. Something else. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, admit also our own weaknesses in humility. Katulad ng sabi natin kanina, overcoming failures, minsan, ginagamit ng Lord na makita natin yung weaknesses natin at makita rin natin yung power ng God. Ito po yung 2 Corinthians 12. Pakabasa nga, nakalan tayo, Sister. Ayan. Karen yan. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more
gladly of my weaknesses, so the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Yan, maganda po yun. For when I am weak, then truly I am strong. Kasi nga dahil sa Lord. Kaya, minsan akala natin yung failure because of our weaknesses, pero tinuturuan lang tayo ng Lord na mag-humble down tayo. Kaya may question dito, can anyone share an experience in overcoming any failure for God's glory? Yan. Sino pa ang gusto may example na gusto niyang ipatotoo ang isang failure pero napagtagumpayan niya to? At alam niya na ang Lord ang gumalaw o kumilos sa bagay na yun. Sino yung gustong mag-share? Yeah, Sister Jaira. Yeah, praise the Lord. Wala pa 2 minutes Ayan, pa. sige po. There was a time po na I felt like a failure. Recently lang po siya actually. Kasi po last year I graduated senior high school. And before that, I imagined myself na yung college life ko. Before nga po na nasa June pa tayo, na-imagine ko yung sarili ko na magkatasimony po ako sa harap na nakapasok ako dun sa dream university ko, dun sa, yung sa course na gusto kong kunin. But then, hindi po yun yung will ng Lord sa akin. And that feeling po na parang nag-feel ako sa life ko kasi hindi ko nakuha yung gusto kong course, hindi ako nakapasok sa university na gusto ko, or hindi pa ako nakauwi ng Pinas. Pero, the Lord showed me po kung gaano kabuti yung plano niya sa buhay ko. Kasi nakapasok po ako sa university na never ko na-imagine na doon ako mag-aaral. And yung course din po na kinukuha ko ngayon, never ko po siya imagine na yun yung kukunin kong course. Kasi sabi ko, ayoko maging katulad ni Daddy na humahawak ng pera or nag-accounting. So, praise the Lord po kasi alam niyo po yung feeling na nakita ko yung mga kaibigan ko, nakapasok sila sa yung university nila, kinukuha nila yung course na gusto nila. Pero nire-remind ko lagi ng Lord na kung sila, ganun yung buhay nila, pero wala naman sila sa Lord. Ikaw, nasa Lord ka. Nakikita mo kung gaano kabuti yung Lord kasi kahit po hindi ako, mabuti po din po yung Lord kasi hindi na ako pinauwi ng Pinas. I imagine myself po, di ba, before nauwi ako ng Pinas. Pero ngayon po, praise the Lord kasi hindi niya hinayaan yun. And for the glory of God, mas lalo niya po akong ginagamit sa ministry, mas lalo niya po akong pinapalago sa pagkakilala ko sa Kanya. So, right now po, what once felt like a failure is also God's redirection to His better and beautiful plan po sa aking buhay. Kasi ngayon po, malapit na ako magtapos, malapit na po ma-fulfill yung plan ng Lord sa buhay ko. And praise the Lord po kasi hindi na hinayaan na mag-stick ako dun sa mindset ko na kulang ako, na failure ako. But rather, He showed me po na for His glory, yung buhay ko mas gagamitin niya in His own and beautiful plans po sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Praise God. So, buti nga, hindi siya pinagalo ng Panginoon sa Pinas. Sipag yung batang yan. Kaya, lagi siyang healthy. Healthy spiritually, healthy emotionally, healthy physically. Leo, I appreciate. No? Masipag siya kasi pag pinagawa mo sa multimedia, nauuwi. Yeah. Point number 4, sabi na, thank God for His restoration and faithfulness. Sabay-sabay natin basahin yung verse na to kasi mahalaga ito maintindihan natin. Sabi na, though a righteous man falls 7 times, he rises again. Yeah. Overcoming failures, mga kapatid. Walang perfect sa atin. Kung tinawag man tayong righteous, it's not because of us. It's because of Jesus Christ. Sabi ng Bible, pwede kang madapa 7 beses. Pero, you will always rise again. Ano dahilan niya na pwede kang mag-rise again? Because God is with you. Diba? Hindi niya tayo papayagan na patuloy kang madapa. Sa Psalm 37, sabi nga nun, when you fall down, His hand will raise you up. Lift you up again. So, ibig sabihin, ang Diyos na ito, kung tayo po ay pinayagan niyang mag-fail sa isang bagay,
Gusto rin ng Panginoon na ibangon kang muli at magpatuloy ka sapagkat ang Diyos natin ay mapagtagumpay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, sabi dito, last point natin, give some reasons you believe why God allow us Christians to fail. Ano ang mga dahilan kaya na naniniwala rin tayo na pinapayagan ng Diyos na tayo ay mag-fail? Ano ang mga dahilan na yun? Bilang Christian. Sino gustong mag-share? Ayan, Sister Joanne. Praise the Lord po. Para po sa akin, nire-remind po tayo ng Lord na meron pong grace. Sufficient po yung grace niya. Kasi katulad po ng point po na sinabi ninyo na mapupall tayo but we will never be abandoned. Kasi nga, isa yun sa mga promises din na sinabi sa Romans 8 po na hindi naman tayo i-condemn ng Lord. May mga tao, may mga kaibigan tayo or family natin na i-condemn tayo bakit tayo naging failure. Pero para sa Lord, bibigyan niya tayo ng kalakasan para hindi natin isipin yun kasi ang iniisip natin as Christians is sufficient ang grace niya at bibigyan niya tayo ng paraan upang makakope up tayo doon sa mga condemnation ng nasa mundo. So yun naman po. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. So, in conclusion, sabi nga dito, the blessings follow when we follow Jesus. Nung nangyari ito, naranasan ng mga disciple, yung himala na nakita nila, sabi ni Jesus sa kanila, challenge sila, follow me and I will show you how to fish for people. Yan po yung challenge ng Lord. Actually, ganun din tayo. Pag nagpe-fail tayo, challenge tayo ng Lord. Naalala niyo ba yung si Mary Magdalene, yung nahuling adulterer, di ba? Nung sabi ni namin Jesus, sige, sino yung unang gustong bumato na inisip niya wala siyang kasalanan, bumato na siya. Pero hindi, walang bumato sa babae. Pero ang challenge ng Lord sa kanya, di ba? Go and sin no more. Di ba? So, sa time na yun, pwedeng yung babaeng yun ay failure siya. At nagkasala siya ng mabigat at ang kabayaran nun ay death. Death talaga yun. Pero bigyan siya ng challenge ng Lord. Pagbagong buhay ka. Go and sin no more. So, lahat tayo ay binibigyan ng challenge ng Lord in spite of our failures. Sabi nga ng Luke 5:11, so when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. So, anong sagot ng mga disciple na to? Iniwan na nila lahat. Iniwan nila lahat. Iniwan nila yung mga bangka nila, yung mga nets nila, iniwan nila pati mga isda. Bakit? Nakita nila yung nag-alok sa kanila, miracle worker. Ano pa kailangan mo kasama mo yung miracle worker? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So let's read this sa ating prayer time. I pray that God will teach us His ways and learn from every trial and failure we might encounter